Masaya ako kay Anthony at sana ay siya na ang huling lalaking mamahalin ko sa buong buhay ko. Kasalukuyan ako na sa company at kasama si Anthony. Ewan ko ba sa kanya at hindi siya nakakaramdaman lang ng pagkasuya sa akin. Halos araw-araw kami magkasama. Yung tipong wala na siyang balak na mawala ko sa paningin niya. Bored ka na ba? Lumapit sa akin sa Anthony at naglalambing na niyakap ako mula sa likuran ko. Tumingala ako at sinulyapan siya. Ngumuso ako at laking gulat ko nang nakawan niya ako ng halik sa labi. Gusto mo bang umalis na tayo dito? Kumawala ako sa kanya at hinarap siya. Payagan mo na ako magtrabaho. Hindi ulaga ako nandito sa office mo. Wala naman ako ibang ginagawa dito. Hindi pa lagi-lagi tayo magkasama. Sabi ko, Chloe, ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako magsasawa na makita ka at makasama? Sige, let's make a deal. I will let you work, but here, in the company. Nag-cross arm ako sa kanya at padabog na lumayo. Anong klaseng deal yan? Nandito pa din ako at hindi makalayo sa'yo. Wala ka na atang balak na pakawalan ako. Sabi ko at mas lalong humaba ang uso. Huwag ka na magalit, Chloe. Please, understand. Hindi ko naman kayang pabayaan ang pamilya mo. Hindi mo na kailangan magpakapagod para lang may maitulong ko sa pamilya mo kung nandito naman ako. Pagdadahilan ni Anthony, hinarap ko siya. Yun na nga eh. Nandyan ka kaya hindi mo mayaalis sa akin na mahiya't manliit sa sarili ko. Simula na maging tayo, ikaw na yung bumubuhay sa pamilya ko. Ayoko nang ganoon, Anthony. Gusto ko na pinagtatrabahuhan ko ang perang iniaabot ko kay nanay. Hindi sa ungrateful ako sa iyo dahil tinutulungan mo ko. May mga bagay lang talaga na dapat hindi ka damay. Hinawakan ni Anthony ang kamay ko. I'm sorry if I let you feel this way. Ang gusto ko lang na may maranasan mo yung buhay na hindi mo na kailangan pang isipin ang kalagayan ng pamilya mo. Ganito na lang. I gave you money. Puhunan mo sa itatayo mong business. Kahit ano pa iyon. Anya habang nakangiti sa akin. Inirapan ko siya. Ang kulit talaga ni Anthony. Fine. Panalo ka na. Do whatever you want. I'll support you. Pagsuko niya. Yumakap ako sa kanya sa sobrang saya. Thank you. Yun lang naman ang gusto ko, Anthony. Hindi na natin pa kailangan pagawain ito. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Ako na nag-initiate ng halik sa kanya. Biglang nag-open ang door kaya lumayo ko kay Anthony. I'm sorry. Did I interrupt you guys? Tanong ni Jane at tuluyan ang pumasok. Nagkikita pa rin naman kami at minsay dumadalaw siya kay Anthony dito sa company. Hindi kami nag-iimikan pero ramdam ko na pareho kaming hindi komportable sa isa't isa. No, come in. Sabi ni Anthony. Naupo kami sa couch. What brings you here? Tanong ni Anthony sa kanya. I have invitation here. Galing sa friend nating si Simon. Ikakasal na sila ng fiancé niya. Inilabas ni Jane ang invitation sa bag nito at ibinigay kay Anthony. Tinawagan na lang sana ako ni Simon para hindi ka na naabala pa. Anya kay Jane. Mamiti sa kanya si Jane. Wala yun, Anthony. Saktong nagkita kami sa bar kagabi kaya ipinabot na din niya sa akin. He wants you to be there, kaya hindi ka dapat na mawala. Anya sa kaibigan. Tumayo na si Jane at nagpaalam na sa amin. Hinablot ko kay Anthony ang invitation. Simon and Sarah ang ikakasal. Future Mr. and Mrs. Manzano. Hindi ko pa sila na-meet. Gaganapin ang kasal sa SNS Hotel na pagmamayari ng Simon Manzano. Next month na ang kasal nila. Kailangan may maibigay ka sa kanilang wedding gift. Sabi ko kay Anthony. Inakbayan niya ako. Hindi na kailangan. Hindi rin tatanggapin ni Simon. He wants a simple wedding with their close friends and family. Knowing Simon, hindi sila mahilig sa mga regalo or anything. I want you to be there with me. Ipapakilala kita sa kanila. Anyat ngumisi sa akin. Sure ka? Hindi ako belong sa wedding nila. Anikot nagbaba ng tingin. Chloe, we already discussed this, right? I accept you for who you are. I'm pretty sure they will also like you. Mabait ang mga kaibigan kong iyon. Yun lang, wagas kong magmahal. Katulad ko hindi sila bumabase sa kung anong buhay meron ka. Basta mahal mo, hindi mo na pakakawalan. Mahabang pahayag ni Anthony. I lean on his chest. Rinig at ramdam ko kung paano tumibok ng mabilis ang puso niya para sa akin. Mahal kita, Anthony. Sabi ko tumingala para titigan siya sa mata. I love you too, Chloe. He said. I can clearly see in his eyes the love for me. He bent his face and kissed me with passionate way. I respond to his kisses.
Hinapit ako ni Anthony palapit sa kanya habang patuloy ang halikan namin. Muling naputol ang halik nang may kumatok. Pumasok ang secretary ni Anthony. "Sir, everything is ready," his secretary said. Anthony stood up and lent his hand. I hold his hand and helped me up. "Ay, pupuntahan ba tayo?" Tanong ko. Umiti lang siya sa akin at nagpatangay sa gusto niyang pagdalhan sa akin. Sumakay kami ng elevator. Lagyan ako ng blindfold ni Anthony. "Ano ba itong pakulo mo, ha?" Natatawa kong sabi. "Just wait and see," he whispered in my ears. Lumayo ako ng bahagya sa kanya dahil sa kiliting hatid ng hininga niyang tumama sa tenga ko. Hindi na ako nagsalita pa hanggang sa tumunog ang elevator, hudyat na huminto na ang elevator. Inalalayan ako sa paglalakad ni Anthony. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Dahan-dahang tinanggal ni Anthony ang blindfold na suot ko. Nagulat ako't napatakip ng bibig. Hindi makapaniwala na hinarap ko si Anthony. Puno ng iba't ibang flower arrangement ang paligid. May carpet sa gitna at mas lalong nagpamangha sa akin ang mini stage kung saan may kurtina na red. Hinawakan ni Anthony ang kamay ko. Ngumiti kami sa isa't isa. May inabot siya sa aking buki na agad ko naman tinanggap. Parang kinakabahan ako. Hindi ko mawari kung para saan pero excited ako sa sunod na mangyayari. Pumunta kami sa mini stage. Humarap sa akin si Anthony at laking gulat ko na biglang dumating si nanay at ang kapatid ko. Pati na rin si Tita Christine at Tito Winston. Teka, ano ba kasang okasyon at nandito sila kasama namin? Parang may idea na ako kung bakit sila nandito. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Anthony. Nakikita ko sa kanya na kinakabahan siya at pati na mga kamay niya ay nanginginig. Nagsimula na siyang magsalita. "Chloe, since I met you, hindi ka na nawala sa isip ko. I only want to be close to you. Kahit mula sa malayo, okay na ako na pagmasdan ka. Alam ko na masyadong mabilis ang pangyayari at eto na tayo. Hindi na ako makakapayag pa na magkalayo tayong dalawa. Ngayon pa na pumayag ka na maging akin. Hindi ko na patatagalin pa ito dahil sa huli, dito din ang bagsak natin." Mahabang pahayag ni Anthony. Napatakip ako ng bibig nang bigla itong lumuhod sa harap ko. May inilabas siyang maliit na box at binuksan. Biglang natanggal ang curtain sa harap namin at lumantad ang message. "Na will you marry me, Chloe?" Sumulyap ako kay Anthony at hindi mapigilan ang sariling maluha. "Chloe Melendez, will you marry me? Please say yes," kabadong sabi ni Anthony. Dahan-dahan akong tumango. Sigurado na ako kay Anthony. Mahal ko siya at sigurado ako na hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong ito. "Yes," sagot ko. Masayang tumayo si Anthony at sinuot sa akin ang ring. Tuwan-tuwa ang pamilya namin at lumapit sa amin ni Anthony. Tumingin ako kay Anthony at hindi na namin napigilan pa ang sariling halikan na isa't isa dahil sa sobrang sayang nararamdaman. "Thank you, Chloe. I promise I will make you happy for the rest of your lives. You're my life and we will build a family with so much love together. You won't regret this. I promise." Masayang sabi ni Anthony. May tumulong luha sa mata niya. Hindi ko mapigilan ang sobrang sayang nararamdaman. Pati ako'y naluha na din. "Masaya ako sa iyo, Anthony. At masaya ako dahil nakahanap ako ng lalaking mahal na mahal ko at kahit kailan, wala na akong balak na pakawalan pa." Sabi ko't ngumiti. Mahigpit ako niyakap ni Anthony. Hinarap namin ang magkasamang pamilya namin. Pati sila ay masaya para sa amin ni Anthony. Hindi na ako makapaghintay pa na maging future Mrs. Melendez. Walang pagsidla ng saya ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Basta kasama ko si Anthony at ang pamilya ko, wala na akong hihilingin pa. Sinundo ako ni Anthony. Ngayon ang araw ng kasal ng friend niyang si Simon Manzano. Ready na ako at anytime ay malapit na kami sa hotel kung saan gaganapin ang kasal ng kaibigan ni Anthony. Kinakabahan ako. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Hinawakan ni Anthony ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya dahilan para kahit papaano ay mawala ang kabang nararamdaman ko. Napahawa ako sa ring ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na engaged na kami ni Anthony. Kung dati lang ay pangarap ko lang ang maranasan ito, ngayon kasama ko na si Anthony, natutuparin ang pamilyang pangarap ko. Hindi ako makapaniwala na sa dami ng babaeng mamahalin ni Anthony ay ako pa. Hindi na ako makapaghintay na maging Mrs. Melendez. Nakarating kami sa hotel. Sinalubong agad kami ng mga kaibigan ni Anthony, kasama na rin si Zoren at Samantha. Pumasok na kami sa hotel at namamangha ako sa paligid.
Iilan lang din ang dumalo sa wedding dahil katulad ng sabi ni Anthony, simple lang ang gaganaping wedding ng kaibigan niya. Nagsimula na ang kasal. Puno ng paghanga na pagmasdan namin ang bride na naglalakad papunta sa groom niya. Habang tinitingnan ko sila ay hindi ko maiwasan na sulyapan sa Anthony. Katulad ko'y nakatingin din siya sa akin. Ngumiti kami sa isa't isa. Naramdaman ko na lang mainit itong hininga sa gilid ng tenga ko. Hinapit niya ako palapit sa kanya at mula sa likuran ay bumulong siya sa akin. "I can't wait to see you walking into the aisle and married to me," he said. I looked at him intently. "Ako din, Anthony. Hindi na ako makapaghintay na maging akin ka ng tuluyan." May ngiti sa labing sagot ko. Masaya kami habang pinapanood ang kinakasal. Nang matapos ang seremonya ng kasal ay dumiretso kami ni Anthony sa kaibigan niya. "Mr. and Miss Manzano, congratulations," sabi ni Anthony. Nakipag-bro hug siya kay Simon. Nagbaso naman ako sa bride na si Sarah. "Congratulations sa inyo," sabi ko't kumiti sa kanila. "So, you are Chloe? Anthony's new girlfriend?" Simon asked. Nagkatinginan kami ni Anthony at sinagot ang kaibigan niya. Itinaas ko ang kamay para ipakita sa kanila ang engagement ring na suot ko. Nalaki ang mata nila. "Wow, hindi mo na talaga pinakawalan itong si Chloe, Anthony." Natatawang saad ni Zoran. Proud na sinagot ng fiancé ko ang kaibigan niya. "Of course, ngayon pa na sure na ako na si Chloe talagang para sa akin." Anya habang nakatitig sa akin. Kinantsawan siya ng mga kaibigan. Masaya sila para sa amin. Binati din nila kami dahil sa good news na ibinalita namin sa kanila. "What? Engaged na kayo?" sabi ni Jane at nagmamadaling lumapit sa amin. "Yes, hindi ko pa sinabi dahil ang gusto ko. Kami ni Chloe at ang pamilya namin ang unang makakaalam." Nanlisik ang mata ni Jane at halata sa kanya na hindi siya natuwa. "Huwag ka magugulo dito, Jane," sita sa kanya ni Zoran. "I don't care," sigaw nito kay Zoran. May ilan din ang napatingin sa amin. Nilapitan siya ni Anthony at pinakalma. "Don't make a scene here, Jane." Nagpipigil na magalit sa Anthony kay Jane. "You promised me, Anthony." Kahit mahina ang pag-uusap nilang dalawa ay rinig pa rin namin. Lalapit na sana ako sa kanila nang pigilan ako ni Sarah. "Hayaan mo muna sila mag-usap. Hindi madali kay Jane na tanggapin na engaged na si Anthony sa'yo." Anya sa akin. Pati sila'y nag-aalala at baka manggulo si Jane sa wedding ni Simon at Sarah. "Ano ba yung sinasabi ni Jane? Napangako ni Anthony?" Tanong ko tinarap si Zoran. Hindi sumagot si Zoran kaya si Simon ang sumagot para sa akin. "Nangako si Anthony na hindi muna magpapakasal at the age of 29. Pero dahil ngayon nabalak ka na niyang pakasalan, kaya nagkakaganyan si Jane. Huwag kang mag-alala, Chloe. Hindi magiging hadlang sa inyo si Jane kahit anong gawin niya." Paninigurado niya. May mali eh. Parang hindi lang iyon ang rason kung bakit ganoon na lang makareact si Jane nang malamang engaged na kami ni Anthony. Nakita namin na galit na umalis si Jane dahilan para wala nang magawa si Anthony. Agad ako lumapit sa kanya. "I'm sorry, Chloe." Anya sa akin. Humingi din siya ng sorry sa mga kaibigan niya at lalo na sa bagong kasal. Hindi na nila pinansin na nangyari kanina at nagsimula na sa reception. Nagkasiyahan na kami at winala ko sa isip ko na ganap kanina lang. Ipinakilala ko ni Anthony sa bagong dating na si Alex at Hannah. Bagong kasal din sila at nauna lang na isang buwan kila Simon at Sarah. Magkaibigan si Hannah at Sarah. Nakilala nila ang mga asawa dahil nauna nagkarelasyon si Sarah at Simon. Dahil na rin kay Sarah ay nakilala ni Hannah ang asawa niyang si Alex. Hindi lang ang necktie na suot ni Anthony dahilan para mapatingin siya sa akin. "May problema ba?" tanong niya sa akin. Bumulong ako sa kanya. "Okay lang ba si Jane?" tanong ko. Agad na umiwas ng tingin sa Anthony. "She's okay. Just don't mind her." Simple niyang sagot. Hindi na ako umimik pa. Hapon na nang umalis kami ni Anthony. Habang sakay ng kotse pa uwi ay nag-ring ang phone ni Anthony. Tinignan niya sandali ang phone at hindi na pinansin. Ilang ring pa ay wala na siyang balak na sagutin. "Hindi mo ba sasagutin? Baka importante." Sabi ko. Umiling si Anthony. "It's not important." Sa uli, mas ginusto niyang i-off ang phone. Pagka-uwi ko sa bahay, nagmamadaling umalis si Anthony. Hindi na siya nakapagpaalam pa ng maayos sa akin. Ano kayang problema? "Oh, bakit mag-isa ka lang? Asan si Anthony?" Takang tanong ni nanay.
Nagmamadaling umalis, Nay. Baka may importante siyang lakad. Hindi na nga nakapagpaalam sa akin. Sagot ko, kumusta yung wedding na pinuntahan niyo? Ngumiti ako kay Nanay. Nakilala ko na yung ibang kaibigan ni Anthony, Nay. Sobrang bait nila sa akin. Lalo na yung ikinasal, Nay. Kahit na simple lang ang kasal nila, nakikita ko na sobrang saya nila. Bahagyang natawa si Nanay. Ganoon talaga, anak. Siyempre kapag kinasal ka sa taong mahal mo, magiging sobrang maligaya ka dahil naging isa na kayo at makakabuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Ikaw ba, anak? Ready ka nang ikasal kay Anthony? Tanong niya. Kahit saan, Nay. Basta si Anthony ang kasama ko, handa ako kahit anong oras o araw. Hindi na ako makapaghintay pa na ikasal kay Anthony. Hindi ko na nakikita ang sarili na magmamahal pa ng iba. Sagot ko nang walang pakundangan. Ngumiti si Nanay. Basta anak, huwag mo kami kakalimutan ng kapatid mo. Lagi lang kami nandito para sa'yo. Sabi ni Nanay. Salamat, Nay. Kahit kailan hindi kayo mawawala sa buhay ko. Kayo ang una sa akin. Kahit na mag-asawa ko ay lagi ko pa din kayong tutulungan. Yumakap sa akin si Nanay. Ang swerte ko talaga sa inyo, anak. Masayang sabi ni Nanay, dahilan para mapangiti ako. Nagpahinga na ako sa kwarto. Handa na sana ako sa pagtulog nang tumawag si Anthony. Hello, Anthony? Sabi ko nang sagutin ko ang tawag niya. Can you open the door? I want to see you. Sabi niya. Kumunot ang noo ko. Nandito ba siya ngayon? Nagmamadali akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo si Anthony at may dugo ang manggas na magkabila niyang kamay. Binalot ako ng takot para sa kanya. Ano nangyari sa iyo, Anthony? Gulat kong tanong. Hinawakan niya ang kamay ko. Aalis na sana kami nang pigilan ko siya. Teka sandali, saan tayo pupunta? Tanong ko. Hinarap niya ako sa akin niya. I'm sorry. Sumama ka na lang sa akin, please. Pakiusap niya. Hindi na ako nagsalita pa't sumama kay Anthony. Sumakay kami ng kotse niya. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse kaya natakot ako. Anthony, dahan-dahan lang. Baka madiskrasya tayo. Tila huminahon sa Anthony at medyo bumagal na rin ang takbo niya. Huminto kami sa isang bahay. Pagkababa ko ay muli niya akong kinaladkad papasok sa bahay. Nakita ko ang isang lalaki. Biglang dumating ang ilan sa mga kaibigan ni Anthony. Si Zoren, Miko at Alex. Simulan na natin ang kasal niyo. Sabi ng unang lalaking nakita ko. Ha? Kasal? Takang tanong ko. Humrap sa akin si Anthony. Para siyang naluluha habang nakatitig sa akin. I'm sorry kung biglaan. Hindi na natin pa pwedeng patagalin pa ito, Chloe. Don't worry. After this, ikakasal pa rin tayo sa simbahan. I just want an assurance na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Sananisa ni Anthony ang lalaki at sa pagkakarinig ko ay isa siyang judge. May pinirmahan kami ni Anthony at yun ay marriage certificate. Matapos magpirmahan ay humarap ako kay Anthony. Nakikita ko sa mga mata niya ang labis na tuwa. Ganon din ako sa mga oras na ito. Finally, may Mrs. Melendez. Anthony said. He kissed me with so much love. Pumalakpak ang mga kaibigan ni Anthony na ginawa niyang witness sa kasal naming ito. Tama sa Anthony. Biglaan man pero dito pa din naman ang bagsak namin. Hindi ko man maintindihan kung bakit nagdesisyon sa Anthony na ikasal kami, agad-agad sa isang judge. Ang mahalaga ay mahal namin ng isa't isa. Saka ko nalang ipaliliwanag sa pamilya ko ang nangyari. Nagpaalam na sa amin ng mga kaibigan ni Anthony. Kami na lang ang natira dito sa bahay. Lumapit sa akin si Anthony. I'm sorry, Chloe. May biglang nangyari kaya hindi ko na pinatagal pa na ikasal tayo. Kumunot ang noo ko. Ano ba kasing problema, Anthony? Nagbaba siya ng tingin at parang nahihirapan siyang sagutin ang tanong ko. Chloe, kung hindi pa tayo kakasal, may chance na mas lalo tayong masira ni Jane. I admit na nangako ako sa kanya na kapag wala pa ako magiging asawa, ay sa kanya lang ang buong atensyon ko. Ang totoo ay nung una, isa sa rason kung bakit mas ginusto ko na maging tayo ay dahil gusto ko makalimutan na ni Jane ang feelings niya para sa akin. Dahil hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Biglang naluha si Anthony habang nagpapaliwanag. She tried to suicide at hindi ko kayang malaman na ako ang magiging dahilan. Mahal ako ni Jane. Hindi bilang kaibigan kundi masigit pa roon. Hindi ko kayang suklian ng feelings niya sa akin dahil ikaw ang mahal ko. Kanina lang, she'd do it again. Kaya nag-decide na ako na magpakasal na tayo para hindi na tayo masira pa. Pinunasan ko ang luha ni Anthony. Naiintindihan ko, Anthony.
Hindi madali para sa iyo ang lahat. Sabi ko. Hinalikan ko sa Anthony at mabilis siyang tumugon. Mas lalo lumalim ang halikan namin. Naginit ang buong katawan ko. Habang pinagmamasdan ko sa Anthony ay alam kong ganoon din siya. Binuhat niya ako at nagtungo kami sa isang kwarto. Doon ay dahan-dahan niya akong ibinaba. Muli niya akong siniil ng halik. Habang magkabila akong kamay ay busy sa pagtanggal ng pangitaas niya. Lumayo panandalian sa akin sa Anthony at inalis ang saplot na suot ko. Pinaulanan niya ng halik ang leeg ko pababa. Pinagsaluhan namin ang gabi na magkasama. Ipinaramdam ko kay Anthony kung gaano ko siya kamahal. Siya lang ang pag-aalayan ko ng buong katawan at pagmamahal ko. Gumising ako sa bisig ng asawa kong si Anthony. Bumangon ako at pinagmasdan si Anthony. Bagya siyang gumalaw at tuluyan ng nagising. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi. Hinila niya ako dahilan para mapalapit ako sa kanya. Binigyan niya ako ng mabilis na halik sa labi. Good morning. Bati nito. Inampas ko siya. Agad itong umaray. Bumangon ka na dyan. May kailangan pa tayo paliwanag sa mga magulang natin. Sabi ko. Bumangon na nga si Anthony. Pilyo siyang umiti sa akin at bumulong. Let's take a shower together. Anya, inaatampa ko ng lalaking ito. Tumigil kang Anthony. Sige na, sumabay ka kung gusto mo. Sabi ko at nagpapadala sa pansasadyos niya sa akin. I admit, we can't get enough. Last night was a wonderful night with my husband. It was our first night at sobra kong naramdaman ang sarap. Ang sarap magmahal ng asawa ko. The way Anthony put kisses all over my body. Halos marinig na sa apat na sulok nitong kwarto ang halinghing namin dalawa. Bigla tuloy ako nahiya. Nakita na ni Anthony ang buong katawan ko at kung noon ay pinapantasyahan ko lang katawan ni Anthony, ay ngayon malaya ako nang nakikita at nahahawakan. Anthony, mahinang sambit ko sa pangalan niya. Kung saan-saan na dumadapo makukulit niyang kamay. Chloe, I can't take it anymore. Mahinang bulong niya sa tenga ko. Humarap ako sa kanya at muling nagpadala ako sa nararamdaman ko. After namin mag-shower ni Anthony, mabuti na lang ay may dala siyang damit. Expected na niya talaga na mangyayari ito sa amin. Sinamahan ko si Anthony sa kusina. Nagluto kami ng breakfast together. Kaninong bahay ito, Anthony? Tanong ko nang maalala. This house? This is our new house. Anya, dahilan para manlaki ang mata ko. Seryoso? Ang laki naman. Gulat kong bulalas. Ngumisi sa akin si Anthony. Kasi laki ba ng... Agad ko siyang pinatigil. Pinaningkitan ko siya ng mata. Ikaw ha? Tumigil ka sa kahalayan na pumapasok sa isip mo. Sit ako sa kanya. Natawa naman sa akin si Anthony. What I mean is, kasi laki ng pagmamahal ko sa yung bahay na to. Pagdadahilan niya. Sus, wala nang maniniwala sa rason mo, Anthony. Sabi ko at naghiwa ng sibuyas. May nakita akong dalata sa cabinet at frozen food sa rep. Tinulungan ako ni Anthony. No, wala pala siyang itinulong kundi ang kumuda at asarin ako. Ano pa itinatayo mo dyan? Sabi ko sa kanya dahil para siyang rebulto at pinagmamasdan lang ako. Lumapit siya sa akin at naglalambing na yumakap. Tumigil muna ako sa pagluluto. I can still believe that you're finally here with me. Kung noon ay pangarap ko lang ito, now masasabi ko na natupad ko na iyon. Basta ikaw ang kasama ko, Chloe. Tumitig ako sa mga mata ng asawa ko. Anthony, kahit ano pa mangyari sa atin, sana hindi tayo maghiwalay dahil hindi ko kakayanin kung may makasira ng relasyon natin. Ikaw ang first at gusto ko na ikaw din ang last sa buhay ko. Madamdamin kong sabi. Mamiti si Anthony at inangkin ang labi ko. Napalayo ako sa kanya na may biglang nagsalita. Sabay kaming lumingon sa parents namin na bagong dating. Mukhang disappointed sila habang pinagmamasdan kami. So after kong makaluto, kumain muna kami ni Anthony habang sila ay nasa salas. Hinintay nila kami. Kanina ko pa sinasamaan ng tingin si Anthony. What? Tanong nito sa akin at naggibit balikat. Kasalanan mo to. Sabi ko't inarapan siya. Tinawanan niya ako kaya mas lalo kong nainis. Don't worry, Chloe. Hindi ka naman nag-iisa. Sabi niya. Kahit na, dapat kasama natin sila sa plano mo na to. Napakamot ng ulo si Anthony. Ako na mag-explain sa kanila. Anya, napabuga ako ng hangin.
Nang matapos kami ni Anthony ay sabay kaming humarap sa parents namin. Sinusundan nila kami ng tingin hanggang sa makaupo kami sa harap nila. Nakarating sa amin ang balita tungkol kay Jane. She tried to suicide, Anthony. Alam mo ba iyon? Tanong ni Tita Christine. Yes, ma'am. I was there when she tried to harm herself. Sagot ni Anthony sa ina. Nagpakawala ng buntong hininga sa Tita Christine. Tumawag na ako kay Amelia. Hindi ko palalagpasin ang ginawa ni Jane. She's out of her mind. Kailangan na siyang ipatingin ng magulang niya. I can't stand seeing you two sacrifice for her own good. Hindi ako papayag, iho. Galit na saad ni Tita. Sumulyap ako kay Anthony. Thank you, Mom. Don't worry. Jane can't separate us. Now, we already married. Nanlaki ang mata nila. What? Malakas na sigaw ni Tita. Patay. Nalindi ka na. Pinakalma siya ni Tito Winston. What do you mean, iho? I need an explanation. Maotoridad na utos ni Tita Christine. Napakamot sa ulo si Anthony habang ako'y nagpipigil ng tawa. Buti nga sa'yo. Nambibigla ka kasi. Wala silang kaalam-alam na may plano na si Anthony na pakasalan ako. Mom, relax. I just need an assurance na kahit anong gawin ni Jane, kay Chloe pa rin ako ikakasal. And I'm sorry if I don't told you about my plan. It's just pop up in my head and that's it. Nangyari na lahat. Ras ko nitong sagot sa ina. Sa indis ni Tita Christine ay nahampas niya ng bag si Anthony. Agad inilayo ni Tito Winston si Tita Christine sa anak. Ang pagpipigil ko ng tawa ay kusan lumabas. Lahat sila'y napatingin sa akin. Ikaw, Chloe, sabi ni Tita Christine, dahilan para tumigil ako. Nagbaba agad ako ng tingin. Bakit hinayaan mo itong gago kong anak sa plano niya? Halata ang inis ni Tita Christine. Sorry po, nabigla din po ako. Sagot ko. Pinaningkitan ako ng mata ni Anthony. Biglang pumalaho ng iyak sa Tita Christine. Naalarma kami dahil sa nangyari. Mom, please stop. Hindi na ako bata para pagalitan niyo. Kasal na kami ni Chloe. Yun naman talaga ang mahalaga. Sabi ni Anthony sa ina kaya mas lalong nagalit sa kanya sa Tita Christine. Pinaghahampas niya ang anak. Walang magawa sa Tito Winston at pati na din sa Anthony kundi saluhin lahat. My dream wedding from my daughter-in-law. Nasira na because of you. Galit na ano to kay Anthony. Oh, ang bait talaga ni Tita Christine. Isa kasi siya sa sobrang excited na maging parte ako ng pamilya nila. Mommy, sa judge lang kami kinasal ni Chloe. You can still be part of our actual wedding in church. So please tumigil ka na. Daig mo pang bata kung magtampo. Nahirapang saad ni Anthony. Agad na tumigil sa Tita Christine. Are you sure, iho? Parang bata nitong tanong. Tumango si Anthony at sa akin naman bumaling si Tita. Nangako po sa akin si Anthony na ikakasal pa din kami sa simbahan. Sa sobrang tuwa ni Tita Christine ay napapalakpak pa siya. Isa-isa niya kaming niyakap. Si nanay naman na kahit tahimik lang ay pinapakaramdaman ng paligid. Habang tinitingnan ko si nanay ay masaya siya. Nagkatinginan kami ni Anthony. Mukha siyang nakahinga ng maluwag. Sumandal ako sa kanya habang sinasabi ni Tita Christine ang plano niya sa magiging wedding namin ni Anthony. Si Tita Christine na ang bahala sa gaganapin namin kasal ni Anthony. Wala kasi akong idea kung ano ang dapat na gawin. Sabi ni Tita na siya na ang bahala at isasama pa rin niya ako sa desisyon niya. Since ang gusto niya lang ay maging masaya kami ni Anthony. Teka, Mom, paano niyo nalaman na nandito kami? Umayos ng upo si Tita. Tumawag ako sa mga friends mo. Sabi nila pinakasalan mo si Chloe. At alam na namin kung saan mo siya dadalhin kaya kami nandito. Sagot niya sa anak. Mahinang napamura si Anthony. Tinawanan ko si Anthony. Bago kasi umalis, sila Zoren, Miko at Alex ay nakiusap si Anthony na huwag sasabihin kahit na kanino na nagpakasal kami ni Anthony ng biglaan. Lalo na kay Tita Christine dahil siguradong magagalit siya. At eto na nga ang kinatatakutan ni Anthony. Nangyari na talaga. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si nanay. Nay, pasensya na po't hindi ko agad nasabi sa inyo. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ayos lang anak. Sabi mo nga, kahit saan at lugar pa kayo magpakasal ni Anthony, ayos na sa'yo. Wala akong dapat na sabihin pa kasi nakikita ko naman na masaya ka kay Anthony. Sa asawa mo. Sabi ni nanay. Yumakap ako sa kanya. Akala ko'y galit ka, Nay, dahil hindi namin kayo naisama ni Anthony sa plano niya. Pero salamat, Nay. Pasasalamat ko. Wala kang dapat na ipagpasalamat, anak, dahil panibagong yugto ito ng buhay mo na kasama mo ang asawa mo.
At saka hindi ako galit. Naintindihan ko kung bakit iyon ginawa ni Anthony. Ibig sabihin lang noon ay mahal na mahal ka ni Anthony. Ngumiti ako kay nanay at sumang-ayon. Lumapit kami sa pamilya Melendez na ngayon ay nagtatawanan. Napansin nila kami. Pinalapit ako ni Anthony sa kanya. Nag-usap pa kayo ni nanay? Tumango ako bilang tugon sa tanong niya. Hindi siya galit. Ang totoo pa nga ay masaya siya para sa atin. Sabi ko. Napangiti si Anthony. Maya-maya lang ay nagpaalam na silang aalis. Saka na ulit bibisita sila tito at tita kapag nakapag-decide na kami ni Anthony kung kailan ang araw ng wedding namin sa simbahan. After 1 month, muli kami nagpakasal ni Anthony and this time, sa simbahan na. Katulad ng pangako sa akin ni Tita Christine, gagawin niya en grande ang kasal namin ni Anthony. Maraming bisita at pamilya namin ang dumalo. Sa espesyal na araw namin na ito ni Anthony. Wala na kaming balita kay Jane. Nakiusap kasi si Tita Christine kay Jane na huwag subukan na sirain ang wedding namin ni Anthony dahil mismo sa Tita Christine ang makakalaban niya. Masasabi ko ngayon na tahimik na ang buhay ko. Namin ni Anthony. Wala nang makasisira pa sa amin. Bumukas ang double door nitong simbahan. Kinakabahan ako dahil baka magkamali ako. Nawala ang kabang nararamdaman ko nang tumibis sa akin si nanay. Nakikita ko sa kanya ang labis na saya.